So pagkatapos ng tanggihan ni Nikola Jokic ang offer ng Denver Nuggets na extension para sa kanya, marami na pong team sa ngayon ang susugal sa kanilang tsansang makuha siya galing sa Nuggets. Parang mission impossible to mga idol, pero gayon pa man, hindi po excuse o palusot ang salitang imposible. Susubukan pa rin po ng mga kupunan ang kanilang tsansa na makuha itong si Jokic. Nasa $212 million po ang extension ito, pero ito'y tinanggihan lamang ni Nikola Jokic. Ang kanyang hinihintay kasi ay sa 2026 kung saan pwede na siyang makapirma ng panibagong kontrata worth $286 million. Pero bago mangyari yan sa pagtanggi niya ng extension, eto mga idol ang mangyayari kay Nikola Jokic. Dahil dyan sa pagtanggi niya ay susubukan niya ang free agency for the first time. Sa puntong iyan mga idol ay pwede pang tumaas ang kanyang value, depende po sa kung ano ang kanyang magiging performance. Pangatlo, habang naghihintay ay pwede rin pong malasin ang isang manlalaro. Pwedeng masaktan siya at pwede rin pong bumagsak ang kanyang performance na siguradong magkakaroon po ng epekto sa halaga ng kanyang matatanggap na panibagong kontrata. Maraming team po ang gustong makuha itong si Nikola Jokic. Nandyan po ang Lakers at ang Milwaukee Bucks, pati po ang ibang kupunan. Siyempre lahat naman siguro ay gustong makuha siya. Nikola Jokic po yan. Sa puntong ito, sa Golden State Warriors muna tayo. Ito ang posibleng ibigay ng Golden State Warriors para makuha lang itong si Jokic galing sa Nuggets. Marami-rami po ang kanilang ipapalit. Makukuha rito ng Golden State Warriors si Nikola Jokic at isa pang player, at ang kanilang ipapadala sa Nuggets ay si Jimmy Butler, Brandon Podziemski, Trayce Jackson-Davis at 5 first round picks mga idol simula 2026 papuntang 2028-2031 NBA draft. 3 player lang po ang mawawala sa Golden State Warriors, pero maubos naman yung kanilang mga draft assets. Pero syempre kapag Nikola Jokic na yan ay hindi ka na mag-aalangang ibigay kung ano man ang nasa lamesa mo para makuha lang siya, dahil paniguradong magiging unstoppable din po ang iyong kupunan. Halimbawa sa Golden State, Stephen Curry, Draymond Green at meron ka pang Nikola Jokic, grabe, mamaw yan. Markado na para kay Bennedict Mathurin itong kanyang former teammate na si Miles Turner na mas piniling samahan ang Milwaukee Bucks na siyang mismong karibal ng Indiana Pacers. Well, sa puntong ito mga idol ay hindi rin po masisisi ni Bennedict Mathurin kung bakit ginawa ito ni Miles Turner, sapagkat hindi naman kayang pasahuran ng malaki ng Indiana itong si Turner. Mabuti pa ang Milwaukee Bucks na binigyan siya ng malaking increase sa kanyang kontrata. Kaya sa puntong ito mga idol, ang dapat nasisihin niya ay ang kanyang kupunan na Indiana Pacers. Pero eto nga ho mga idol, pinost pa nga ho ito ni Bennedict Mathurin sa kanyang Instagram na tila sabik na siya at excited nang makalaban itong kanyang former teammate. Eto nga mga idol, sa picture na ito, pinost-rise pa niya si Miles Turner. Nako, siguradong magiging intense po ito at panibagong gagatong sa kanilang rivalry. Sa ating huling balita naman, pumako sa $2,500 ang ticket ng Dallas Mavericks at ng Lakers para sa Summer League. Yan po ang pinakamahal na ticket mga idol. Yan po ang impact kapag mayroon kang mga bigating pangalan. Siyempre, sa Dallas Mavericks, bigating-bigatin itong si Cooper Flagg. At sa Lakers naman, hindi masyadong bigatin itong si Bronny James in terms sa kanyang performance. Pero sa kanyang pangalan, kung sino ang kanyang tatay, bigatin siya dyan. Kaya dahil dyan ay makakapresyo din po ang NBA ng ganyang kalaking ticket. Marami pa rin po ang manonood dyan. Ang $2,500 kung sa atin yan nasa tumataginting na 137,000 pesos. Ikaw, gagasta ka ba para makita mo lang si Bronny James at si Cooper Flagg? I-comment lang yan.